I'm Karen and this is Bubbles TV. Ngayon, manonood kayo ng mga kakaibang videos. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Follow me for more videos and like this page para sa marami pang kakaibang videos. Si Kida Emeduni ay nakatira sa ground floor ng inuupahan nilang bahay sa Southfields, London noong 2013. Nakikita sila doon na successful at glamorosong mag-asawa. Ang babae ay fashion designer at ang lalaki naman ay financial analyst. Sa lugar ng Southfields ay magkakakilala ang mga tao doon. Isa na dito si Michael Connor na isang may-ari ng shop doon. Sabi niya, ang tawag lang niya sa babae pag nakikita nila sa kanilang lugar ay Sam. Pero si Queder o Sam ay may maitim na ugali na itinatago. Siya ay may pabago-bago ng isip at madali ring magbago ang emosyon nito. Siya ay mahilig mag-akusa, katulad ng obsession niya sa kanyang ex-boyfriend na si Mark Walton, isang sikat na singer sa banda ng Boyzone. Ang relasyon nila dati ay pabago-bago at hindi stable. Naghiwalay sila at pagkatapos noon, ang babae ay naging obsessed sa kanyang ex-boyfriend. Sa 5 years nila na magkarelasyon ay nandoon ang pagsisigawan sa kanilang away kahit na nasa labas sila at maraming tao. Hindi kagad nakapag-move on si Queder at lalo siyang naging obsessed dito na para bang gusto niyang bumalik ito sa kanya. Hindi pa sila matagal na nagbe-break ni Queder, nagsisimula ng magbintang ng mga seryosong allegation tungkol kay Mark. Lahat ng bintang ni Queder sa kanya ay hindi totoo. Itong background ng babae ay nandyan na bago pa maganap ang murder kay Sophie Leone na kanilang yaya. Bukod kay Mark, meron din siyang on and off na relationship kay Sam Madumi na kilala niya simula pagkabata. Si Sam Madumi ay nakatira rin sa flat ni Queder pero hindi permanente. Kwento ng mga kapitbahay, ang mag-asawa na to ay hindi sumasali sa mga activity ng community nila or parties. Hindi nakikipag-usap sa kanila o ini-introduce man lang ang kanilang sarili. Na parang ang feeling nila ay ayaw ng mag-asawa na maging part ng kanilang community. Ang tingin sa kanila ng kanilang mga kapitbahay ay kakaiba sila. May experience ang isang shop owner na magkaroon sila ng sagutan ni Queder dahil sa isang coupon. May mannerism daw ito na palagi dapat siya ang tama. Tumawag pa daw ito ng pulis at kinausap siya pero patuloy pa din ang pagsisigaw nito sa kanya. Sabi sa kanya ng pulis na tumigil na siya dahil wala naman daw ginagawa sa kanyang masama ang mama at tinutulungan pa daw siya nito at hindi pa niya ma-appreciate yon. December 2016, ang mapaglinlang at obsessive na si Queder ay winelcome ang isang nanny galing sa France. Si Sophie Leone ay lumaki sa isang village sa France at nakatira siya doon sa kanyang nanay at stepdad. Sabi ng nanay ni Sophie ay palang hindi daw ang kanyang anak, mahiyain at mabuting tao daw ito. Dahil mahal niya ang mga bata, kaya tinanggap niya ang trabaho sa London. Wala daw sa isip ni Sophie na magtrabaho abroad, pero nung dumating ang opportunity na to, ay tinanggap niya. Ito daw makapagbibigay sa kanya ng work experience at para ma-improve din daw ang kanyang pagsasalita ng English. January 2016, nag-start na siya na magtrabaho sa isang pamilya sa London. Kwento ng lokal doon na nung unang makita nila si Sophie ay masyado daw itong mahiyain at payat sa tingin nila na wala itong social life. Hindi rin daw nila nakikita si Sophie na nakikipaghalubilo sa mga kapwa niya nannies. Palagi daw solo siya o kasama ang kanyang amo. Akala nila ay isa sa miyembro ng family si Sophie dahil full-time daw ito at hindi lumalabas ng bahay. Pero may isang kaibigan si Sophie, si Yolanda.
Gusto daw niya na matuto ng French kaya inoffer naman daw ito ni Sophie sa kanya na turuan siya. Kwento daw sa kanya na ang plano daw ni Sophie ay babalik siya sa France ng September para pag-aralan ang cinematography. Yun daw ang wish niya. Noong 2018 ng summer, 18 months na si Sophie na nagtatrabaho sa pamilya ni Quider. Nang panahon na yon ay lumipat na rin ng malayong lugar ang ex-boyfriend ni Quider na si Mark kaya lalo siyang nagalit. Ang frustration sa kanyang ex ay naibaling niya sa kanyang nanny. Naging masyado na siyang kontrol kay Sophie at pinapatigil na rin siya sa pagkain. Sabi ng mga lokal doon na pag ino-offeran daw nila ng pagkain si Sophie ay kukunin niya at kakainin daw niya ito ng mabilis. Kaya naiisip daw niya na baka hindi siya pinapakain or nagmamadali lang na makabalik sa trabaho. Parehong damit ang palaging suot at hindi man lang masuklay ang kanyang buhok. At itong si Quider na kanyang amo ay hindi binabayaran ang kanyang sahod. At nang mag-offer ang kaibigan na si Yolanda ng part-time job ay pinatigil daw kay Sophie ang lahat ng contact sa kanya. Kaya nang hindi niya makontak si Sophie ay pinasyalan daw niya ito sa bahay ng kanyang amo. Pagkatok niya sa pintuan ay binuksan ito ni Quider at sinabi na wala doon si Sophie. Pero narinig niya ang boses nito at sabi niya na bakit siya nagsisinungaling. Doon niya napag-alaman na kinokontrol ni Quider si Sophie. Hindi rin pinayagan ni Quider na makabalik si Sophie sa kanyang family sa France para mabisita ang kanyang ina. Sabi ng lokal doon na nakikita si Sophie at tinatanong daw niya kung kumusta na siya. Dahil nakikita niya na ang mga mata ni Sophie ay parang naluluha at sinasabi daw sa kanya na yung nanay daw niya ay hindi maganda ang pakiramdam kaya kailangan niyang umuwi sa France. Kaya tinanong niya ito kung bakit hindi ka umuwi ng France at inalok niya na bilan si Sophie ng ticket. Hindi naman daw sumagot si Sophie kung ikagrab ang offer niya at tumangulang ito. Sa France, nakareceive ng text sa Facebook ang nanay ni Sophie. Galing ito kay Sophie na hindi daw siya masaya at gusto na niyang umuwi. Kailangan daw niya ng pera para makabalik, kaya dineposit daw niya agad ang pera nung sumahod siya para makabili ng ticket pabalik. Ang nanay ni Sophie ay nakareceive ng hindi inaasahang tawag galing kay Quider. Gumawa ng mga bintang tungkol sa kanyang anak. Sabi daw ni Quider sa kanya na hindi muna niya paaalisin si Sophie dahil meron daw silang hindi pagkakaunawaan kaya kailangan daw muna nilang isolve ito. Nabihan daw niya si Quider na gawin ang lahat para makauwi si Sophie. Pero lalong hindi naging maganda ang relasyon ni Sophie at ni Quider. Pinagbibintangan niya ito na ninakaw ang kanyang diamond at gumagawa ng plano against sa kanyang pamilya. Kwento ng isang lokal doon ay minsan daw ay nakita niya si Sophie na umiiyak at tinanong niya ito kung bakit. Ang sabi daw ni Sophie sa kanya ay nasaktan daw siya ni Quider dahil nalaglag niya ang butter at kaya siya nasaktan nito. Kaya inalok niya si Sophie kung gusto niyang maghanap ng ibang trabaho at tutulungan niya ito. Ilang araw nang inalok niya si Sophie ng trabaho ay nagulat daw siya dahil dumating daw si Quider na galit at kinakaladkad si Sophie. Nakita daw niya sa mukha ni Sophie na takot ito. Nagsisisigaw daw ito sa kanya at hindi pinagsasalita rin si Sophie. Kaya iniwan na lang niya ang dalawa doon. Suspected na ni Michael na may mali pero hindi niya akalain na may mas masamang magagawa ang mag-asawa kay Sophie. September 2017, ang katawan ni Sophie Leone ay natagpuan ng susunog sa garden na mag-asawa sa ginawa nilang bonfire. Si Sabrina Quider at ang kanyang partner na si Wisa Maduni ay inaresto kagad at dinala sa presinto. Kinasuhan sila ng murder, pero ang dalawa ay dinideny nila na sila ang pumatay kay Sophie. Pero sa mobile mismo na mag-asawa ay nandoon
na i-record ang ebidensya. Itong record na ito ay nakasentro kay Quider at ang kanyang pagka-obsess kay Marks na kanyang ex-boyfriend. You alone until you tell me the truth. Is this clear? Do you understand? Hindi makakuha ng koneksyon si Quider kay Mark dahil nasa Amerika na ito. Kaya dinivert niya kay Sophie ang kanyang galit at pagka-obsess sa kanyang nanay. Nilagay nito sa kanyang isip na pinadala ni Mark si Sophie para mag-spy sa kanya at sirain ang kanyang buhay. Gumawa na lang si Quider ng mga istorya. Kaya itong interrogation na to ay nashock ang korte. Every day in a cage like an animal will not go back to France until you've told me the truth. I'm going to spoil your life as you have spoiled mine. Pinagbibintangan niya si Sophie na minimit daw nito si Mark palihim at nagpaplano against sa kanya. Ang maririnig niyo dito ay ang pananakot ni Quider kay Sophie na ikukulong daw siya ng 40 years. Sinabi niya ito para mag-confess si Sophie na aminin na niya na nakikipagkita kay Mark na kanyang ex. You don't speak at your trial. You will do so. You will be jailed. Si Madumi ay sumusunod lang kung anong iuutos ni Quider sa kanya para ma-please niya ito. You better know that we will not let you go back until we know the whole truth. Nothing but the Verbal abuse, pananakot, hanggang humantong sa pagkamatay ni Sophie. Sinasaktan siya gamit ang electrical cord, tinutulak, at sinasampal. Maririnig mo sa record na parang sampal ito. Pero ang sabi ni Quider ay hindi daw. Hindi daw niya sinasampal si Sophie. Ang nanay ni Sophie ay hindi na mapigilan ng emosyon at umalis na lang sa room. Ito ang last image ni Sophie na buhay. Hindi talaga nila pinakawalan si Sophie hanggang mamatay na ito sa kanilang kawalangyaan. Carefully about 40 years in prison. Close your eyes for 1 minute, okay? Imagine yourself every day in a cage like an animal. Napaamin nila si Sophie kahit na ito ay napalitan lamang. Makikita dito na napakapayat nito at walang laban sa kanila. Ang katawan ni Sophie ay nadiskubre sa sobrang sunog. Imposibleng malaman kung paano siya namatay. Pero obvious daw, sabi ng investigador, na siya ay seriously assaulted. Patuloy pa rin ang deny ng dalawa na ginawa nila ng masama si Sophie. Pero napag-alaman na si Sophie ay may 4 na baling ribs 3 araw bago ito mamatay. At ng gabi ng kanyang pagkamatay ay nagtamo siya ng crack sa kanyang baba. Pagising ni Quider ay nakita daw niya si Sophie na patay na. Tinanong daw niya si Madumi kung ano ang nangyari. Ang sabi ni Madumi ay tulog daw siya nung nangyari yun. Ang pinaka-importanting evidence ay galing sa third party na narinig daw niya na nasa bathtub si Quider at si Sophie. Ang narinig daw niya ay breathe, yun ang kritikal na oras ng evidence. Ang dalawa ay hindi tumawag ng ambulance o pulis. Para i-dispose nila ang katawan ni Sophie, ay gumawa sila ng bonfire sa kanilang garden at nag-barbecue. Nilagay nila ang katawan ni Sophie sa suitcase at pinaapoyan ito. Isa sa neighbor nila ay tumawag ng bombero dahil natatakot sila na baka lumaki ang apoy. Dumating ang bombero at nadatnan nila si Madumi na inaapula ang apoy. Habang tumutulong ang isang bombero sa pag-aapula ng apoy, ay nakita na parang may katawan sa abong na inaapakan niya. Nakita daw niya ang daliri at paa, parte ng ilong, at napalingon ng bombero sa kanyang kasamahan at sinabi na may katawan sa bonfire. Sinabi ni Madumi na party daw lang yun ng sheep o ng tupa na binili nila sa market.
Maliwanag na kung hindi inalert ng mga neighbor ang otoridad, baka nakatakas ang dalawa sa pag-murder kay Sophie. Ang mga tao sa loob ng court ay nahihirapan na pakinggan ang mga pagpapahirap nila kay Sophie. Lalong-lalo na sa kanyang ina. Hindi maintindihan ng kanyang nanay kung bakit nila ginawa yon sa kanyang anak. Napaka-sweet daw nito at nagsisimula pa lang sa kanyang buhay. Pangarap daw ng mga magulang na makita ang kanilang anak na mamayagpag sa kanilang buhay. Wala daw salita na maintindihan sa kanilang ginawa. Yun ang sabi ng ina ni Sophie. After 43 days ng trial, kailangan nang mag-decide ng hukuman kung may evidence para ma-convict si Queder at Maduni. At hanggang ngayon ay hindi daw nagpapakita ng pagsisisi ang dalawa. Dumating ang araw ng pagbaba ng hatol. Sa loob ng 30 hours ng pagtalakay sa kaso, ibinabana ng jury ang kanilang hatol. Ang hatol ay si Queder at Maduni ay guilty sa pagpatay kay Sophie Leonei. May mga tanong pa din ng mga tao doon dahil hindi naman nilock up si Sophie at nakakalabas naman daw ito kung bakit hindi siya tumakas o umalis sa kanyang amo. Pero ang sabi ng eksperto na kapag nandun ka sa sitwasyon na yon ay mahirap daw na makatakas physically and psychologically. Wala siyang kakayanang tumakas. Kung palagi siyang tinitreat ni Queder na kung ano-ano ang ibinibintang sa kanya, kaya daw baka yun ang dahilan na natakot siya na umalis at baka maaresto siya ng mga pulis. Ang mga tao doon na nakakakilala kay Sophie ay nagigilty din dahil hindi nila natulungan si Sophie at hindi nila napansin kung ano ang nangyayari sa kanya. Para kay Michael, malungkot daw ang pangyayari. Dapat ay nakapag-complain daw siya nung time na yon. Hindi daw nila makakalimutan ang nangyari. Umaasa ang nanay ni Sophie na ang pagkamatay ng kanyang anak ay makakatulong at maging warning sa mga nanis o yaya na nagtatrabaho sa ibang bansa. Noong June 2018, 2 taon na magtrabaho si Sophie sa France bilang nani, ay makakabalik na siya sa kanyang pamilya at maililibing ng kanyang ina. Mag-ingat tayo palagi, especially sa mga nanonood ng mga OFW. Ang mga tao na biktima ng mga pang-aabuso ay feeling nila sila ay bigo at wala ng pag-asa, na wala na sa kanilang tutulong. Pero meron, lahat ng tao ay may karapatan na protektahan ng batas. Pag tayo ay nakakita ng sitwasyon na ganon, ipaalam kagad sa pulis. At kung nakakausap ang tao, huwag i-judge at makinig sa lahat ng kanyang sasabihin. Thank you ulit sa panonood guys, and don't forget to hit the like and subscribe button. Comment your opinion down below. Take care guys!